Masama nga ba ang Panginoon kung bakit kailangan pang maranasan ng mga tao ang kanyang galit, ang kanyang puot na tinatawag na Great Tribulation? Masama nga ba ang Panginoon? Bakit pa niya kailangan gawin ito? Bakit pa kailangan maranasan ng mundo ito? Ang Great Tribulation na sinasabi ko, ito yung kapighatian na hindi pa naranasan simula ng likhain ng mundo at hindi na muli pang mararanasan. Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon at wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Yung Great Tribulation na sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi pa nangyayari simula nung likhain ng mundo, nakasaad po sa Revelation chapter 6 hanggang chapter 19. Yung 7 years na ibubuhos ng Panginoon yung kanyang poot, yung galit sa matitira po ng mga tao dito sa mundo after po ng rapture. Ang unang part po, yung 7 seals. Basahin natin Revelation chapter 6 verse 1 hanggang 2. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo na nakaroll yung kasulatan at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo na nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang unang selyo, lumitaw po ang horseman na merong pana. Merong pana na ito ay nagsisimbolize ng peace. Nakasakay siya sa puting kabayo. Ginagaya niya ang Panginoong Hesus kaya marami siyang madadaya. Ang tawag po sa kanya, siya yung lilitaw na Antikristo sa huling panahon na dadayain ng maraming tao. Sa binasa natin sa verse 1 hanggang 2, meron siyang hawak na pana, binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang ibig sabihin noon, marami siyang madadaya, marami siyang madideceive. Kasi po, magpapakita siya ng mga kababalaghan, himala, kaya naman po, marami siyang madadaya. Kasi sa panahon na iyan, wala na pong mangangaral. Kinuha na sa rapture. Matitira na lang po dyan yung Antikristo. Kaya yung Antikristo na yan, magpapanggap na siya ang magbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, kaya po marami po ang madideceive. Diyan po, yung first part ng 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo na kunwari siya yung tagapagligtas. Revelation chapter 6 verse 3 hanggang 4, nang tanggalin ng tupa ang ikalawang selyo, narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilalang, halika, at lumitaw ay 10 kabayo na nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpataya ng mga tao. Yan yung pasimulang digmaan sa 7 years of tribulation. After po ng kapayapaan, pagkatapos po nun ay magkakaroon ng matinding digmaan. Lilitaw ang Red Horseman na merong sword na pagpapakita po na magkakaroon ng matinding digmaan sa buong mundo. At sa digmaang ito ay maraming mamamatay. Dadanak ang dugo dahil sa pangalawang selyo. Revelation chapter 6 verse 5 hanggang 6, nang tanggalin ng tupa ang ikatlong selyo, narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang, halika, at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganun din ang presyo ng 3 kilo ng harinang cebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Lilitaw dito yung Black Horseman na may hawak na timbangan. Magkakaroon ng matinding taggutom. Magkakaroon ng hirap ng pagkita ng pera. Hirap na magbenta. Dahil po sa matinding kahirapan na yan sa pagtatatak ng 666. Mark of the Beast. Yung numero ng Antikristo at ng demonyo. Kasi kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili. Hindi ka rin makakapagbenta. Pagkatapos sa matinding digmaan at maraming namatay po, magkakaroon ng taggutom dahil sa supply ng pagkain. Kasi mahirap kumita ng pera, mahirap ding humanap po ng pagkakakitaan kung wala kang tatak ng Antikristo. Revelation chapter 6 verse 7 hanggang 8, nang tanggalin ng tupa ang ika-4 na selyo, narinig kong sinabi ng ika-4 na buhay na nilalang, halika, at nakita ko isang maputlang kabayo, ang pangalan nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ng ika-4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan,
gutom, sakit at mababangis na hayop. Lilitaw yung maputlang mga ngabayo o yung pale horsemen na may nakalagay na pangalan na makikita sa kanya. Ang pangalang ito ay kamatayan. Sa binasa natin, nakasunod sa kanya yung Hades, patikim ng impyerno. Ibig sabihin, 1/4 ng populasyon ng mundo ay mamamatay dahil sa matinding digmaan. Mamamatay rin ang mga tao dahil sa salot. Mamamatay sa gutom at mamamatay sa mga mababangis na hayop. Revelation chapter 9 verse 1. Nang tanggalin ng tupa ang ikalaming selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago nyo hatulan ng parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Bawat isa sa kanila binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Sa 5 selyo na pagbukas at pagtanggal, lumitaw po at pinakita kay Juan yung mga kaluluwa ng mga Kristiyanong martir na pinahirapan sa tribulation, yung mga hindi nagpatatak, yung mga naiwan sa rapture ngunit nanindigan na. Dito mga kapatid, marami nagtatanong anong mangyayari sa mga Kristiyano na naiwan sa rapture na hindi nakapagsisi. Meron pa bang tsansa? Ito ang mangyayari. Kung ikaw ay maninindigan, ikaw ay papahirapan ng Antikristo kasi hindi ka magpapatatak. Kapag hindi ka nagpatatak, papahirapan ka. Hindi lang to pagpapahirap na ikukulong. Bago ka patayin, dahil pipilitin kang magpatatak at hindi ka nga magpapatatak, pwedeng tanggalin ng ilang mga parte ng katawan mo at mararanasan yung matinding hirap bago mamatay. Ito yung martir na sinasabi. Pwedeng patayin yung pamilya mo, papatayin sa harapan mo, papahirapan at hindi magugustuhan ng maiiwan sa rapture na Kristiyano ang mangyayari po. Pero sa mga nanindigan po at namatay, nakita po sa 5 seal. Revelation chapter 6 verse 12 hanggang 14, nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol ng malakas, nagdilim ang araw na kasing itim ng damit na panluksa, at pumula ang buwan na kasing pula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kani-kanilang kalalagayan. Sa pang-6, dito magkakaroon ng napakalakas na lindol. Yung araw magiging itim, yung buwan magiging kulay pula na parang dugo. Yung mga meteorites sa langit ay maglalaho, mawawala, magbabagsakan, pati yung bundok at isla aalis sa kanilang mga kalalagyan. Napakatindi po ng mangyayari. Sunod-sunod na pangyayari, sunod-sunod na tribulation at kapighatian, pati yung mga kalikasan ay mayayanig sa kani-kanilang kalalagayan. Ito yung mangyayari sa pang-6 na selyo. Revelation chapter 7 verse 1, nang tanggalin ng tupa ang ika-7 selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Dito sa pang-7, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng 30 minuto. Kung nabasa natin yung 5 seal na nakita yung kaluluwa ng mga nahirapan na pinatay po dahil hindi nagpatatak sa mark of the beast, biglang binuhos Panginoon ng kanyang galit doon po sa pang-6 na seal. Ibig sabihin, meron siyang pakialam doon po sa mga mananampalatayang natira na nahirapan. Meron pa talagang tsansa na magsisi, pero matindi na yung kapighatian. Pagkatapos ng 7 seal, dito papasok yung 7 trompeta. Dito papakita kapag inihipan ng 7 anghel yung 7 trompeta, ang mangyayari po sa buong mundo. Revelation chapter 8 verse 2, pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, ang bawat isa sa kanila binigyan ng trompeta. Revelation chapter 8 verse 6, nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang mga trompeta. Revelation chapter 8 verse 7, nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trompeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga kahoy at ang lahat ng damo. Sa pag-iip ng unang trompeta, uulan po dito ng yelo. Kaya yung mga nararanasan po ng bawat bansa sa panahon natin, shadow po yan na magaganap po sa tribulation. Pinapakita na merong darating na kapighatian
At sa paghihip ng unang trumpeta, uulan ng napakalalaki, bloke-blokeng yelo. Uulan din po ng mga dugo. Masusunog ang 1/3 ng lupa, puno at damo sa buong mundo. Revelation chapter 8 verse 8 hanggang 9, napaturugin ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta, bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab at naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nabubuhay sa dagat at nawasak ang ikatlong bahagi na bilang ng mga sasakyang pandagat. Naging dugo po ang ikatlong bahagi ng karagatan sa buong mundo. Sa pangalawang paghihip ng trumpeta, magkakaroon po ng dugong dagat. 1/3 sa lahat po ng dagat sa buong mundo ay magiging dugo. Sa Exodus po, nangyari na ito nung nagkaroon ng salot. Sa panahon natin, nagiging shadow po na yung mga dagat natin ay nagiging kulay dugo, kulay pula. Pero napapakinabangan pa po yung mga hayop sa ilalim po ng dagat. Pero sa Great Tribulation, hindi na mapapakinabangan dahil dugo at maraming mamamatay na nabubuhay sa ilalim ng karagatan. Ibang spekulasyon ng mga Bible scholar, dahil sa binasa natin, mawawasak daw yung mga pandigmang barko, mga pandigmang sasakyan po. Ibig sabihin, magkakaroon ng matinding labanan or magkakaroon po ng pagbuhos ng langis doon sa karagatan. 1/3 ng bahagi ng mundo ay magkakaroon po ng langis na mabubuhos. Dito po tinitingnan ng ibang mga Bible scholar na mangyayari po sa Great Tribulation sa Second Trumpet. Revelation chapter 8 verse 10 hanggang 11, nang patunugin ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin, nagliliyab na parang sulo at tumama sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang pangalan ng bituin ay Mapait, kaya pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming taong namatay nang makakainom ng tubig na iyon. Revelation chapter 8 verse 12, nang paturugin ng ika-4 ang anghel ang kanyang trumpeta, na pinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya nabawasan ng mga liwanag nito, nawala ang ikatlong bahagi ng liwanag sa araw at sa kadiliman. At hindi po ang mangyayari dito, kadiliman. Kahit araw, madilim. Kahit gabi at may buwan, madilim pa rin po. Wala talagang makikita. Revelation chapter 9 verse 10 hanggang 11, ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila. Ang anghel nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon at Apollo naman sa wikang Griego. Mula sa abis, lalabas po ang napakaraming balang na magdidilim po sa buong kalangitan. Ang balang na ito hindi katulad nung nasa Egypt na sumira at puminsala lang sa pananim. Hindi rin ito yung balang nararanasan sa bawat bansa sa mundo natin sa kasalukuyan. Ang mga balang na ito ay hindi pipinsalain ang mga pananim. Ang papahirapan nila ay yung mga tao. Tutorturin. Hindi ito itsura na insektong balang. Isinaysay sa Revelation yung nakakatakot na itsura kung ito talaga ay literal na makikita at lilitaw mula sa abyss na pamumunuan po ng isang fallen angel na si Apollyon. Kung mapapansin nyo, ang papahirapan ng mga balang na ito, yung mga may tatak na 666. Ang hindi nila papahirapan ay yung may tatak ng Diyos. May tatak rin po ng Diyos yung mga mananampalatayang matitira dito na naninindigan. Ngunit hindi papatayin po yung may mga tatak ng 666. Kaya yung iba natatakot, ayaw magkaroon ng item na 666 sa panahon natin. Sa Great Tribulation po, lahat talaga ng literal na kapag patatak po sa noo at sa kamay ay papahirapan ng mga balang. Revelation chapter 9 verse 12 hanggang 21. Tapos na ang unang nakakatakot na pangyayari, ngunit may dalawa pang parating. Napaturugin na ika-6 na anghel ang kanyang trompeta, narinig ko isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ika-6 na anghel na may trompeta, pakawalan mo ang 4 na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya pinakawalan ng 4 na anghel na iyon, inihanda sila noon para sa oras na iyon upang patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. 3 salot ang papatay sa ikatlong bahagi ng mundo.
Dito natin mapapansin mga kapatid na yung pagbaba ng level ng anyong tubig katulad ng ilog Euphrates sa panahon natin ay shadow po sa magaganap na Great Tribulation. Sapagkat sa Great Tribulation talagang tuyot po yan dahil dadaanan yan ng hari ng silangan na titigma sa Battle of Armageddon. Nang paturugin na ikapitong anghel ang kanyang trompeta, may narinig akong malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili at maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sasaysay ko sa iyo kapatid, yung 7 bowls na ibubuhos ng mga anghel ng Diyos sa buong mundo. Revelation chapter 16 verse 2. Kaya humayo ang unang anghel at binuo sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan at nagkaroon ng masasakit at nakakapandiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Dito lahat nakapagpatatak po ng mark of the beast ay magkakaroon nakakapandiring sakit. Ito yung pigsa. Napakarami po sa buong katawan. Kung bakit marami pong natatakot, baka daw natatakot na sila ng 666 sa panahon natin dahil ito yung mangyayari. Nabasa nila ito. Kaya ayaw nilang magpatatak pero hayagan po ang pagtatatak ng mark of the beast sa noo at sa kamay. Kung wala ka po nito, hindi ka magkakaroon ng ganitong salot. Hindi ka magkakaroon nito. Bukod doon, kung nanampalataya ka sa Panginoon, hindi mo na mararanasan yung ganitong kapagyarihan kasi kinuha ka na sa rapture. Mararanasan ang Great Tribulation ng mga bagay na ito pagkatapos ng rapture. Revelation chapter 16 verse 3, binuhos ang kilawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat at ang dagat ay naging parang dugo na patay na tao at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Naging dugo na ang lahat ng karagatan. Ang dami ng namatay na living creatures po doon sa ilalim ng dagat. Dito katulad ng 7 seals. Sa 7 seals po, 1/3 lang ng karagatan ng buong mundo. Dito po, lahat ay naging dugo na. Revelation chapter 16 verse 4, pagkatapos binuhos na ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal at naging dugo ang lahat ng mga ito. Matindi po ang mangyayari sa third bowl. 7 seal, 1/3 lang ng karagatan sa buong mundo ang naging dugo. Dito po, lahat na ng dagat ay naging dugo sa second bowl. Pagdating dito sa third bowl, pati ilog, bukal, lahat po ng uri ng tubig ay magiging dugo. Hindi na napakinabangan yung mga pwedeng makain po sa ilalim ng dagat na bubuhay na hayop. Pagdating po sa inumin, hindi na rin makakainom kahit saan. Matinding tagutom, matinding uhaw pa ang mararanasan ng mga tao dito. Revelation chapter 16 verse 8, ibinuhos ang ikaapat ng anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw at naging mainit ang sikat ng araw kaya napaso ang mga tao. Dito sa pang-apat na bowl, magiging matindi yung init. Hindi sila makakalabas ng bahay. Kung dito po nararanasan natin sa kasalukuyan yung global warming, yung climate change po, shadow po yan mga kapatid ng darating na tribulation. Dahil sa pang-apat na bowl, magiging matindi yung init. Maraming mapapaso. Hindi lang mapapawisan. Panahon natin mga kapatid, matindi na init. Pagdating ng tribulation, wala pa sa impyerno pero magiging matindi po yung init na mararanasan ng mga taong maiiwan po sa rapture. Revelation chapter 16 verse 10, ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap ng dinaranas nila. Magkakaroon ng matinding kadiliman sa trono ng Antikristo nung halimaw at papakagatlabi ang mga tao. Kapag napakagat ng labi ang tao, matinding kirot at sakit ang mararanasan po. Ibinuhos ng ika-6 ng anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Dito natin mapapansin mga kapatid na yung pagbaba ng level ng anyong tubig katulad ng ilog Euphrates sa panahon natin ay shadow po sa magaganap na Great Tribulation. Sapagkat sa Great Tribulation talagang tuyot po yan dahil dadaanan yan ng hari ng silangan na titigma sa Battle of Armageddon. Revelation chapter 16 verse 17 hanggang 21, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo na ganap na ang lahat. Pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ang napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa 3 at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia.
Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla, naglaho rin ang mga bundok. Inula ng mga tao ng malalaking tipak ng yelo, tumitimbang na 50 kilo bawat tipak, at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Lahat ng ito ay malapit na pong maganap at mapalad ang mga tao bumabasa po ng mga hulang ito, sumasagawa sapagkat ito ay magaganap, mga kapatid. Alam nyo, hindi masama ang Panginoon kasi pinakita at pinaliwanag sa atin kung ano ang mangyayari po sa darating na panahon. At ayaw ng Diyos na maranasan natin yan. Kaya nga po, merong tagapagligtas, si Jesus. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay tagapagligtas. Kaya kung sino man tumanggap sa Kanya ay maliligtas po. Ayaw ng Diyos na maranasan natin ang tribulation na ito. Kaya naman po binibigyan niya tayo ng pag-asa. Binibigyan niya tayo ng kaligtasan. Ito po ay libre lang. Tanggapin natin si Jesus, pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan at lumakat tayo sa Kanyang kalooban. Nais ng Diyos na tagapin mo siya sa isang maiksing panalangin na kagaya nito. Pwede may pikit ang iyong mata at sabayan mo ako sa ganitong panalangin. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig. Kayo ang daan, katotohanan at buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Patawad po kung nakagawa ako ng kasalanan. Simula nung ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Tulungan niyo po ako na mamuhay ayon sa kalooban ninyo, Panginoon. At anuman, Panginoon, struggle, anuman pinagdadaanan ko, niniwala po ako na kayo, Panginoon, ang tutulong sa lahat ng ito. Wala pong imposible sa inyo. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto kong magpasalamat sa iyo, kapatid, nakarating sa huling part ng video ito. Nakatulong nawa sa iyo yung pinag-aralan po natin. Maging lalim ng ating pananampalataya ito at lalo natin panghawakan ng mga pangako ng Panginoon. Kung hindi ka pa nakakapag-like po sa video ito, like nyo na po. Kung hindi ka pa nakapag-follow sa page natin at napapanood nyo to sa FB page, follow nyo po. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung napapanood nyo po ito sa YouTube channel. Kung bago ka pa lang, click nyo po yung notification bell. Maging updated po tayo sa mga i-release natin na video. Salamat uli, kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung lingkod, Pastor Gabueno. God bless you po.